Ayan, salamat po, Brother Melvin. Hindi ko lang kilala yung nag-instrumenta. Salamat po sa napakagandang music ng Riley. So ngayon po ay sa mga makalangit na dako ngayong February 8. Yan, araw po ng Huwebes. Isang kaibigan sa makalangit na hukuman. Aba, ano bang pakiramdam kapag may kaibigan ka sa hukuman? Tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat kami ginising niyo po at may panibagong buhay na naman at lakas at kami patuloy na sasampalataya sa inyo. Amin pong dalangin ang aming pong pag-aaral dito sa First Peter. Inyo po nawang gabayan ng bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami na amin pong manamnam, ma-reflect na kayo po'y aming kaibigan dyan sa hukuman at kami po'y panatag, O Lord. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po ng dito, kaibigan sa hukuman. Yan. Kapag ka meron kang kaibigan sa hukuman, malakas ka. Hindi ka basta-basta matatakot na sabihin, ay, demanda kita. Kasi meron kang kaibigan sa hukuman, di ba? Maaring pwede mo makontrol yung magiging desisyon ng judge sa iyo. Yan. Kaya maraming mga tao ngayon kinukontrol yung pong ah, hukuman sa pamamagitan ng kanilang pera, pero dito mga kapatid, hindi ito nababayaran yung hukuman natin sa langit dahil ang ating Panginoon ang judge. So tingnan po natin, First Pedro, unang Pedro chapter 1 verses 3 and 4. Ang sabi po dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. So sinasabi po dito mga kapatid na ating purihin ang ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang ating Panginoong Heso Kristo. Bakit? Sapagkat si Jesus ay muling nabuhay, ang ating pong pag-asa upang tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Ayan, para tayo ay mawalang sala. Sino po ang kaibigan natin sa hukuman sa langit? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na dapat nating papurihan at pasalamatan. O ang sabi po dito mga kapatid ko, sabi po dito, mayroon bang anumang dahilan para ang nabubuhay na pag-asang ito ay hindi magbigay sa atin ng higit na kasiguruhan at kaligayahan sa mga oras na ito kung paano nagbigay ito sa mga disipulo ng unang iglesia. Hindi nasarhan si Kristo sa bagong libingan ni Jose. Ayan, ang bagong libingan. Pero nabuhay agad ang ating pong Panginoong Hesus. Hindi siya nabulok doon mga kapatid. Muli po siyang nabuhay. Ano daw po ang dahilan? Meron bang dahilan para tayo ay magkaroon ng pag-asa? Tayo ay mabuhay na may pag-asa? Yes, ang dahilan na yun ay ang ating pong Panginoon. Ang dahilan nun ay ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Yun yung pag-asa po natin. Opo, kahit na marami tayong problema, kahit na parang isang tukalan tayo, huwag tayong mag-alala mga kapatid. Sabi nga ng iba yung gutom pansamantala lang yan. Lilipas lang din yan. Pero yung pong iniintay natin ay buhay na walang hanggan. Ang kailangan natin, ma-practice natin yung ating pananampalataya. Ayan, sa panahon na tayo dumaraan ng mga pagsubok, practicein natin yung pananampalataya natin mga kapatid. Ayan, at mag-enjoy tayo sa mga kahirapan sa mundo ito. Natutuwa ako sa isang mga kapatid doon sa Santo Domingo na sila'y walang pambili ng bigas na last money na nila o wala na talaga. Pero nagbenta sila ng bakal at sila nagkaroon ng pambili ng bigas. Alam mo yung pagkakataon na parang walang-wala ka. Yun yung kasiyahan na kapag ka may nag-provide ang Panginoong Diyos para sa atin, kaya ba masaya? Di ba? May kita natin ang Panginoon ay tapat at hindi tayo pababayaan mga kapatid. Hindi tayo pababayaan. Mas enjoy pa nga yun, yung alam mong walang-wala ka tapos binigyan ka ng Panginoon. Kaysa yung
parang marami kang pera, pero parang hindi mo na-exercise yung faith mo. May ganung pagkakataon. Pero may exercise mo pa naman yung faith mo, nasa sa'yo yun. Kahit marami kang pera. Kaya lang, mas na-exercise yung pananampalataya kapag ka alam mong wala kang masasandalan. Kapag ka alam mong walang-wala ka, ang tanging nating pag-asa ay ang ating Panginoon. Siya'y bumangon at umakyat sa kaitaasan at dapat nating ipakita ang ating pananampalataya upang makita ng sanlibutan na tayo ay may buhay na pag-asa. So papaano makikita ng sanlibutan na tayo ay may buhay na pag-asa, may pananampalataya sa Panginoon? Simple lang mga kapatid, kapag dumanas ka ng kalungkutan, kapag dumanas ka ng kabiguan, ipakita mo na ang mga mananampalataya kapag dumaranas ng kabiguan, ng kamatayan sa loob ng pamilya, ipakita natin na tayo yung may pag-asa, no? Masaya pa rin tayo dahil may pag-asa sa Panginoon. May kapayapaan tayo dahil ang Panginoon ay kasama natin. Yan po mga kapatid ko. Ipakita natin na tayo nananampalataya sa Panginoon na mga kahirapan sa mundo ito ay pansamantala lamang. Ang ating pag-asa ay hindi walang pundasyon. Ang ating mana ay hindi nasisira. Hindi ito bahagi ng imahinasyon. So hindi imagination po yung mana mga kapatid. Yung pundasyon, yung buhay na walang hanggan, hindi ang fairy tale. Dahil darating si Jesus. Magiging fairy tale lang yan kapag hindi dumating si Jesus. Nako po, yari. Wala tayong buhay na walang hanggan kung hindi darating si Jesus sa ikalawa. Pero natitiyak ko, nananampalataya ako sa pamagitan sa banal na kasulatan, darating muli ang ating Panginoon. Mababasa natin sa kasulatan ng tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. Ayan, tungkol mula sa mga patay. Ayan po mga kapatid. Kaya ako'y nananampalataya. Kaya ako'y nakakatiyak dahil sinabi mismo ng banal na kasulatan. Pero merong ngunit dito. Ngunit, kumikilos ba tayo na talagang naniniwala rito? Ayan ang malaking katanungan. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang tanong dito mga kapatid, kumikilos ba tayo para paniwalaan ito? Ayan ang malaking question. Kumikilos ba tayo para paniwalaan ito? Naniniwala ba tayo na si Jesus ay isang buhay na tagapagligtas, na siya ay wala na sa bagong libingan ni Jose, na may malaking bato na nakagulong sa harapan nito, sa halip siya ay nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit? Yung kasing libingan dati noon, yung bago, merong malaking bato na nakagulong. Hindi kaya ng isang tao yan. At hindi mo mabubuksan mula sa loob. Yun ang katotohanan dun. Mula sa loob, mga kapatid, hindi mo mabubuksan yun. Kailangan nasa labas ka. At kailangan ng gumulong na bato doon ay mga 5 tao, 10 tao ang kailangan gumulong. Kasi mabigat yung bato na yun eh. Pero naigulong mga kapatid. Nabuksan at nawala doon si Jesus Christ. Ayun po mga kapatid ko. Hindi siya, yung pong pinakalat ng mga Pariseo noon, ninakaw daw yung bangkay ni Jesus. Hindi po ninakaw eh. Kasi sang-ayon sa aklat ng John, yung ipinambalot kay Jesus Christ na tela, maayos na nakatupi. Maayos na nakalapag. Anong ibig sabihin ng mga kapatid ko? Kung yun ay maayos na nakalapag, maayos na nakatupi yung tela na ipinambalot kay Jesus, meron bang ba naman bagnanakaw na ayusin pa ba naman yung tela? At saka kung nanakawin yung katawan ni Jesus Christ, dapat kasama na yung tela. Hindi na iwan dun yung tela. Tapos nakatupi pa. May ganun ba? May nagmamadali ba? Itutupi mo pa? Hindi na. Kapag magnanakaw ka, talagang gulo-gulo. Pero dito sa Gimba, may nagnakaw na talagang inayos pa eh. Yung kasing TV, nasa wall. Tapos meron siyang frame. May handle. Nung ninakaw yung TV dito sa Gimba, nung tinanggal yung frame, ibinalik ulit yung frame. Pero wala na yung TV. Ba okay din yung magnanakaw na yun, ano? May ganun din pala magnanakaw. Pero doon nga, sa panahon ni Jesus Christ, hindi mo na maisipan kasi maliliit lang na hidla yun eh. Ganun lang kakapal yun, tapos mahaba eh. Hindi mo na maiisip na tupiin yun kung ikaw ay magnanakaw dun sa katawan ng ating Panginoong Yesus. So dito mga kapatid ko, si Jesus ay umakyat sa langit. Ang tanong, pinaniniwalaan ba natin ito? Ano ang patunay na pinaniniwalaan natin ito mga kapatid? Sabi dito, naroon siya na humaharap
para sa atin sa kaso sa hukuman ng langit. Naroroon siya dahil nangangailangan tayo ng isang kaibigan sa makalangit na hukuman, isang tumatayo bilang ating kinatawan at tagapamagitan. Kung magkakaroon tayo ay magdiwang tayo rito. Mayroon tayo ng lahat ng kinakailangan para purihin ang Diyos. So ano po ang ebidensya na tayo ay nananampalataya na si Jesus, namatay siya para sa atin, muling nabuhay, umakyat doon sa langit, at siya'y ating tagapamagitan. Ano ang patunay na pinaniniwalaan natin yun? Merong kasiyahan tayo dito sa lupa. Meron tayong papuri at pagsamba sa Panginoong Diyos. May pagsubok man o wala, may kaginhawaan man o kapigatian, mga kapatid, nagpupurit, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus na siya'y nabuhay at pumunta doon sa langit. Ayan. Ang tunay naman na nanampalataya, hindi lamang sa kasiglahan, sa blessings, nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon, maging sa kalungkutan, maging sa problema, nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ayan. Napakahirap kasi marami ang mga nag-aangkin ng mga Kristiyano kapag ka meron lang blessing, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Pero wala nang wala ng blessing, masalimuot ng buhay, sinusumpa na ang Panginoong Diyos. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoon ay anuman ang pinagdaraanan sa buhay, mayroong man bagyo, may unos man, nasa Panginoon pa rin. Ayan. Maraming umahatol sa kanilang espiritual na kalagayan sa pamamagitan ng kanilang mga emosyon, ngunit hindi ito ligtas na batayan. Ang ating buhay Kristiyano ay hindi nakadepende sa ating mga pakiramdam. Sa halip ay ating tamang panghawakan mula sa itaas. So dito po, mga kapatid, ang espiritual na kalagayan hindi nakasalalay sa ating emosyon, sa ating pong pakiramdam. Hindi po nakadepende sa pakiramdam. Pakiramdam mo, para kang nalulungkot ka, maemosyon ka ngayon, kaya hindi ka sasampalataya sa Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi nakabatay sa pakiramdam. Nakabatay sa ating pagpili, sa ating desisyon, ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ang espiritual na kalagayan, pinipili po yan, mga kapatid. Pinagdidesisyonan yan. Hindi yan pakipakiramdam lang. Yaan ay pagdidesisyon sa Panginoon. Dapat nating paniwalaan ang mga salita ng Diyos kung paanong sinalita niya ito. Dapat nating panghawakan si Kristo sa kanyang salita. Maniwala na naparito siya bilang kinatawan ng Ama. At ang Ama na kinatawan ni Kristo ay ating kaibigan. At hindi niya ninanais na tayo ay mapahamak. Kung hindi gayon, ay hindi niya kailanman ibibigay ang kanyang anak para mamatay sa sakripisyo natin. Sakripisyo natin. So ito po, mga kapatid, ang ating paniwalaan, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Panghawakan natin na si Jesus ay naparito sa sanglibutan upang tayo ay iligtas. Kaya patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, anuman ang ating pong kalagayan. Bakit? Dahil meron tayong kaibigan doon sa hukom. Di ba alam mo yung alam mo yung confident ka na hindi ka mahatulan ng parusa dahil alam mo meron kang kapit sa loob ng hukuman. Di ba? Meron kang kapit sa hukuman. Tayo, mga kapatid, ay confident dapat. Meron tayong kumpiyansa, mga kapatid ko, na si Satanas, kahit anong akusa niya sa atin, mananalo pa rin tayo sa hukuman. Dahil ang Panginoon ay kaibigan natin na nandoon. At alam niya yung ating pinagdaraanan. Siya yung tumubos sa atin. Kaya nga, sa banal na kasulatan, kung ating i-analyze, si Jesus Christ na yung abogado. Siya pa rin yung judge. Kaya wala kang talo sa kaso. O wala kang talo dito. Basta't nasa Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo ay isang walang hanggang pangako sa bawat isa sa atin na ninanais ng Diyos na maging masaya tayo. Hindi lamang sa buhay na darating, kundi sa buhay na ito. Ayan. Ano po yung kasiyahan? Kailan po nagsisimula yung kasiyahan sa langit? Dito sa lupa. Dito pa lang maging masaya na tayo. E paano ka na pa magiging masaya, pastor? Wala na kami makain.
Paano kami magiging masaya? Wala na kaming trabaho. Wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Namatayan kami, paano kami magiging masaya sa mundong ito? Mga kapatid ko, sabi nga sa Psalms, taste and see that the Lord is good. Mga kapatid, pwede tayong maging masaya dito sa lupa sa pag-iisip na may pag-asa na darating sa hinaharap. Ayan. Maging masaya tayo, yun ang gusto ng ating Panginoon. Maging masaya, maging magalak. Sabi doon ay rejoice. And again, I say rejoice. Sabi doon sa Philippians. Yung kagalakan ay masumpungan sa ating mga puso't isipan na bagamat maraming pagsubok, may kagalakan dahil may pag-asa sa ating Panginoon. Yun yung motivation, mga kapatid. No? May kagalakan sa Panginoon. May pag-asa sa Panginoon kaya may kasiyahan sa mundong ito. Ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay. Sabi pa dito, ang kamatayan ni Kristo ay nagdadala ng puot at paghatol ng Diyos na walang halong habag at sa tumatanggi sa kanyang awa. Walang habag ang Panginoon kapag tinanggihan ang kamatayan ni Jesus. Kapag tinanggihan si Jesus Christ, walang awa na ang Panginoon nahahatol sa mga tao. Ngunit ang kamatayan ni Kristo ay nagdadala ng pag-asa at buhay na walang hanggan sa lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya. Yun. Kapag tinanggihan ng Panginoon, ang hatol ng Panginoon ay matindi. Pero kung tinanggap yung pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa atin. Basta mga kapatid, ang patuloy na nananampalataya kay Jesus, patuloy na naging masaya. At ang tunay na masaya sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, sumusunod sa Panginoong Diyos, kahit na maraming kahirapan pinagdaraanan sa buhay, kahit na maraming pagsubok ang pinagdaraanan sa buhay, may pag-asang nananampalataya, masaya pa rin sa piling ng ating pong Panginoong Diyos. Kapag nagkakasala tayo, of course, sinasabi nating na ipapako muli si Jesus. Pero syempre, literally, si Jesus Christ nandun na sa langit. Hindi na siya mapapako pagka ikay nagkakasala. Ang ano doon, mga kapatid, kapag tayo ay patuloy na nagkakasala at hindi nagbabalik loob sa Panginoon, winawalang halaga natin yung effort na ginawa ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At ang paghatol ng Panginoon, ang kaparusahan ng Panginoon ay tiyak, walang habag, walang habag maipuot sa mga tumatanggi sa Panginoong Diyos. Yan. Sa mga tumatanggi sa Panginoong Diyos, walang habag na hatulan at nagdadala ng puot. Yan ang sabi diyan. Kaya nga masusunog sa dagat-dagatang apoy yung pong ayaw pumanig sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Bakit ganun, mga kapatid? Bakit sasabihin? Bakit ganun? Talagang ganun dahil nag-effort ang Panginoong Diyos. No, nagkatawang tao siya, tapos babaliwalain mo. Winawalang halaga mo yung ginawa ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinasabi po dito ng banal na kasulatan, ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos, pinupuri ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kaya tayo naman, ang response natin bilang isang mananampalataya, mga kapatid, sa ginawa ng ating Panginoon, mag-celebrate tayo, maging masaya tayo, sumunod at manampalataya tayo sa Panginoong Diyos. May kagalakan sa ating puso, anuman ang ating pinagdaraanan. Kahit na sinasabi natin na meron na tayong taning sa buhay. Katulad ni Apostol Pablo, no, nalaman niya na siya ay bibitayin na. Anong gagawin mo kapag ikaw ay meron taning na ang buhay? Alam niyo, ginawa ni Apostol Pablo, araw at gabi lang siya nagbasa ng Bible. Ninais niya pang kilalanin ang Panginoong Diyos. Papurihan ng Panginoon. Alam niyo, papalapit na yung bibitayin siya. Patuloy pa siyang nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan at nangangaral. Kasi alam niyo, maikli na lang yung buhay niya. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Nung siya'y maipako sa krus ng Kalbaryo, patuloy siyang nananalangin at nagbabasa ng Biblia.
Kaya tayo mga kapatid, lahat naman tayo may taning ang buhay eh. Yung iba nga lang mas mabilis yung taning ng buhay dahil may sakit. Di ba? May sakit dahil hindi naalagaan nung sarili, nung unang panahon. Kaya lang talagang dumarating sa buhay natin yun. May taning ang buhay natin. Lahat tayo may taning. Bakit? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay eh. Kahit na malakas tayo, maaari tayo madisgrasya sa kalsada. Ako, kahit malakas ako, iniisip ko na po pwede ako mamatay dito sa kalsada habang ako papunta sa mga churches. Baka sagasa lang ako ng aso, bumangga ako sa kung saan, lang ako. Wala, di ba? Kahit gaano kakalakas. May taning tayo mga kapatid, lahat tayo may taning. Hindi natin alam ang bukas. Pero may pag-asa tayo sa ating Panginoon. Magalak at pumuri tayo sa ating Panginoong Diyos sa bawat oras ng ating pong mga buhay. Italaga natin sa ating pong Panginoong Diyos. So, purihin natin ang Panginoon. Kung nakikita natin na tayo ay maliit na lang yung buhay natin, lalo nating paigtingin ang papurit pasasalamat sa ating pong tagapagligtas. Yan po ang mensahe sa mga makalangit na dako. Tayo naman po ay makakapakinig ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos at ililid tayo sa prayer ni Brother Melvin Vilasano. So kasama sa panalangin, ang paparating na pangangaral, ang bawat isa sa atin mga kapatid ay tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na kanyang gabayan at ingatan sa bawat araw. Maraming salamat po at patuloy nating purihin at pasalamatan ng ating pong tagapagligtas sa ating pong buhay na ito. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. May dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamaan. Kapwa sila'y nagnanais, sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanikan? Kapag Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Minsan may panahong nadarama ang ika'y nanghihina, pagkat sadyang tinitingnan ang alok ng sanlibutan. Mga kaaway nagsisikap upang maagaw kanilang ganap. Bigyang puwang si Jesus na busang dugo sa krus. Pagkat Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. O kapatid, bigyang pansin kung saan ka papanig, kung sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. Ang Diyos ang tanging pag-asa, sa pag-ibig niya'y maligtas ka. Sa kaharian ni Jesus, tatahan ang mga tinubos. Kapag Diyos ang maghahari, sa puso't isipan mo walang puwang ang dyablo. Sa kanyang panunukso, magtamo ng kapayapaan. Sa gitna ng kawalan, malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Malapit nang magwawakas, malaking tunggalian. Amen. Malapit na magwawakas mga kapatid ang malaking tunggalian, ano? Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, magtiis pa rin tayo, no? Alam natin ang buhay ay hindi madali, lalo na kapag naka-Jesus tayo, kasi ang kalaban ay bubuligligin talaga tayo na po.
Ayan, isang magandang lesson sa umaga nito ang ating narinig. Salamat po, Pastor. Isang kaibigan sa hukuman, ano po? Sa makalangit na hukuman. Paano ka nga naman matatakot kung mayroong kaibigan doon, ano? At yung judge pa yung iyong kaibigan. Kaya napakainam na tayo patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ang tunay daw na nananampalataya sa Panginoon ay may kasiyahan. Yan, may kasiyahan. Kahit na ano pa man dumating sa buhay, masaya pa rin. Maganda nga yung kinote ni Pastor. Pastor, paano nga naman ako magiging masaya? Wala na kaming makain. Wala na kaming hanap buhay, walang trabaho. May sakit pa si ganito yung aking mga magulang. So, ganun, ano? Paano kang magiging masaya, mga kapatid? Look around you. Hindi lang ikaw ang nagdurusa. Mas marami pang mas malala, ano po. Kaya, si Jesus, unang-una, number 1. Mas nagdusa kaysa sa iyo. Yun ang ating iisipin, mga kapatid. Magtiwala sa Panginoon. Ibibigay niya sa atin yung ating kailangan, ano po. Minsan kasi iba na ganun. Paano kami magiging masaya? Wala na kami makain. Sad to say, ano? Maaari natin siyang tawagin baka tamad siya, no? Kung pagkain lang ang problema, i-offer mo yung services sa kahit sa bahay, maglinis ka ng bakuran, magpintura ka ng pwede ipaayos sa bahay, services para pambili ng pagkain, makakain. And then, kung magiging masipag tayo, may paraan, ano? May paraan. Maraming paraan para makakain, ano po. Tunay na ang Panginoon ay hindi tayo bibigyan ng hindi iaalam ang problema na hindi natin kayang solusyonan, ano. At sa huli, kahit na wala pa rin solusyon, umasa pa rin tayo, no. Umasa dahil ang Panginoon alam yung best para sa atin. Gigising niya tayo one day, tapos na yung problema, wala nang sakit, wala nang pagdurusa. At kung tayo tunay ng tiwala, naging masaya, pumuri sa Panginoon, kahit na tayo dumaranas ng malungkot na problema sa buhay, andyan yung kapalit, yung reward mo, ano po. Well done, faithful servant, ano po. Napakaganda na tayo magtiwala sa huwag tayong mawala ng pag-asa kahit ano man ang dumating sa ating buhay. Sabi nga ni Sister Julieta de la Cruz, tunay na napakabuti ng Panginoon na talagang hindi siya nagpapabaya. Tumutugon siya sa lahat ng ating hilingin sang-ayon sa kanyang kalooban. Ano po? So, alam ng Diyos, God is all-knowing God. Alam niya yung makakabuti sa atin. Bibigay niya yan. Minsan demanding lang tayo. Yung hinihiling natin, di binigay. Iba yung binigay. Mas maliit. Pero, alam ng Panginoon na mas makakabuti sa atin yan. O kaya, minsan kabaligtaran yung nangyari sa atin sa hinihiling natin. Mas makakabuti kasi yun, ano? Sa bawat isa, no? Hindi yun bad para sa atin. Kasi yung marami kasi naghihiling sa prayers, demanding, gusto ko ano hiniling yun ang mangyari. Ano yun? Utusan ng Panginoon. Genie, parang genie in the bottle, hindi po, no? Ay, sama natin sa panalangin si Kuya Delphine Cao, nasa ospital siya, na stroke. Sige po, sama po natin. Meron po nakita sa taas na isa. Pasama sa panalangin ang anak ni Ate Reby, si Lilet. Sige po, nilalagnat, hindi makakain, inuubo at sinisipon. Sige po, sama natin sa prayer si Lilet. Pasalamat ni Sister Anna Rosbel sa prayers at patuloy natin siya idalangin, ano po, kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang kalusugan sa mga oras na ito. Blessed good morning, glory to God, sabi ni Sister Rose Chris Encarnado. Salamat po sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Iba't iba man po ang pinagdaraan ng pagsubok. Mahirap man pong sumunod sa kalooban mo, alam namin na may patutunguhan ang lahat ng ito. Kung tayo magtitiis, mananalig, magtitiwala hanggang sa huling sandali ng ating buhay, sapagkat tapat ang Panginoon Diyos sa kanyang pangako sa pamagitan ni Jesus. Ang Panginoon ay hindi mangangako ng mapapako, mga kapatid. Kaya salamat sa inyong comment. Tutunay na tapat ang Panginoon, ano po. Kaya magtiwala tayo sa kanya. Siya ay ating kaibigan na nasa makalangit na hukuman, ano po. Wala na kaya sa taas, wala na. Sama-sama tayo magdalanginan, mga kapatid, ano po. Sama-sama tayo magdalanginan. Patuloy na patatagin ang ating pananampalataya. Ano man ang dumating na pagsubok, hindi tayo magigiba, ano po. Let's pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat,
Una-una, nagpapasalamat kami ulit sa panibagong buhay, panibagong pag-asa sa umaga na ito. At higit sa lahat, sa reminder sa amin na kami ay mayroong kaibigan dyan sa makalangit na hukuman, na kung saan kami ipagtatanggol ano pa man ang bumulabog sa aming buhay. Salamat sa gabay at patnubay. Salamat sa pagpapaalala sa amin sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pag-ibig at naway sa inyong kabutihan sa amin na ito. Kahit na kami hindi karapat-dapat, ay kami pa rin ay inyong patuloy na inaakay, iniimbita at binibigyan ng pag-asa. Maraming salamat at patawad kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Nais namin na kayo ay palagi namin purihin at sambahin anuman dumating ng pagsubok sa aming buhay. Dalangin namin na bigyan kami patuloy ng maliwanag na kaisipan, na hindi kami matangay ng mga tukso ng sanlibutan at mapagsubok na binabato ng kaaway sa amin upang kami tumalikod sa inyo. Maraming salamat sa pag-aabay at patnubay, at kami ay patuloy na pupuri at sasamba sa inyo sapagkat kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang bumaba sa langit, sa lupa, at namatay para sa amin, muling nabuhay para pa rin sa amin. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang anak ni Ate Rebe na si Lilith. At siya po ay may lagnat at inuubo, hindi makakain, nangihina katawan. Palakasin po ang kanyang resistensya sa araw na ito. Ate po isa na niyo mapagpagaling na kamay. Naway ang anumang virus na nakakakaos ng lagnat na ito ay tuluyan na mawala. At sa tulong po ninyo, alam namin na siya ay gagaling, kaya siya po ay inilalapit po namin sa inyo sa umaga na ito. Kinandalangin namin si Kuya Delphine Cao, siya po ay na-stroke. Naway sa inyong tulong at gabay, ipuin siya na niyo mapagpagaling na kamay, makarecover po siya at siya ay makabalik sa kanyang gawain, at higit sa lahat makita niya at ng kanyang pamilya na kayo ang dakilang manggagamot na nagpagaling sa kanya at nagbigay ng pangalawang buhay, dugtong ng kanyang buhay, upang ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan ay maikorek niya at may balik niya sa inyong pasasalamat, at mahigit sa lahat maibahagi sa iba ang kanyang maging buhay na kasaysayan sa piling po ninyo. Amin din dalangin sa umaga na ito patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan kami sa aming maghapon. Unang-una, maraming mga tukso na dumarating sa aming buhay, kahirapan. Dalangin namin na patuloy niya kaming patatagin sa bawat oras, bawat sandali. At kayo ang aming maisip na hindi kami dapat matakot sa bawat oras. At ingatan din ang aming mga gawain sa maghapon na ito. Ilaw kami sa anumang kapahamakan, ang mga nagtatravel, ang mga naghahanap buhay. At higit sa lahat, lisin ang aming mga pag-iisip, pananalita at magawa upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin ang mga pangangaral na parating sa bawat lugar dito sa aming nasakupan. Patuloy na ang Holy Spirit ang gumalaw sa amin, at kami ay patuloy na maka-perform at makatulong sa gawain ng iglesia, ng bawat iglesia. Naway hindi kami maging pabigat, bagkus kami ay maging full support sa abot ng aming makakaya, upang sa kayo dadali tatapos na inyong gawain dito sa lupa. Amin din patuloy din nadalangin sa umaga na ito ang mga pamilya at mga nagtatrabaho sa mga oras na ito. Kasama na rin ang good health ng bawat isa. Sama namin ulit si Ana Rospel Tolentino Hermino. Good health ang dalangin namin sa kanya, anuman ang kanyang pinagdaraanan ng pagsubok sa kalusugan. Ay niya po siyang bigyan ng patuloy ng kalakasan sa araw-araw, at iparamdam niya po sa kanya ang inyong pagmamahal at ang inyong mga pangako, at nagkaroon siya ng comfort sa kanyang buhay na alam namin na mayroon siyang iniisip na nagwo-worry siya. Alisin niyo po ang kanyang worry, alam at ipaunawa sa kanya na kayo bilang aming kaibigan na nasa makalangit na hukuman ay handang tumulong sa ano pa mang pagkakataon na aming kailangan. Kaya din aming patuloy sa dalangin ang good health sa mga anak ni Medrin Peligro Cotao na si Ara and Cory, kasama na rin sa pamilya ni Ate Milin,
at sa family ni na Sister Rose Encarnado, Dang de la Cruz, at gayon din ang aming mga hanap buhay, maliliit man ito at malaki. Patuloy nawa kaming pagkalooban ng tuloy-tuloy na pagkukunan na aming mga pangailangan, at higit sa lahat makatulong din naman kami sa iba, at lalong higit sa gawain ng simbahan. Dalangin din namin patuloy mga Bible students sa iba't ibang lugar sa amin na sakupan, lalong higit ang mga new baptized na aming mga kapatiran, patuloy na maging matatag sa pananampalataya, tulong po ng Holy Spirit na sila ay sa kanilang murang edad. Huwag nawa silang matangay sa mga nakikita nila sa kanilang kapaligiran, bagkos manatiling nakakapit po sa inyo. Amin din patuloy na dinadalangin ang kalakasan at recovery na iba naming mga kapatiran. Una-una si Brother Jose Estrero, kagalakasan patuloy at mabilis na paggaling ng kanyang sugat, patuloy na recovery kay Pastor Alex Rigor, kalakasan kay Kuya Bobby, kay Ate Lorna, naway ang kanyang iniisip na maaaring isang karamdaman ay maging mawala, paghipuin po siya na yung mapagpagaling na kamay, at ang kanyang mga lab test ay maging maayos, at makita niya patuloy na kayo ay nariyan na handang tumulong sa amin sa bawat sandali. Kaya din patuloy namin sinasama si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, at kagalingan din ang aming dalangin sina Sister Janet Salvado, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torrelia, si Tatay ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Dumali Loreto, Marites Dumali Loreto, at kayo din si Brother Arman Reyes, si Renaldo Eusebio, Ting Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Michael Torrelia, si Daniel, si Sister Percy, si Risa Enrique, Sister Aimee Kelantang, Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, na patuloy pa rin na nasa banig ng karamdaman, umaasa na kayo ay patuloy nyo siyang bibigyan ng kalakasan sa bawat umaga na dumarating sa araw-araw. Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Precious Cabasob, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ondevero, Gino de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. Ang mga kapatid po na ito, kasama ng aming mga pamilya, patuloy na umaasa at nagtitiwala po sa inyo. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan kundi po kayo, Ama. Kaya alam namin na kayo ang pinakamarunong na Diyos. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Namin dakilang magagamot ng aming personal at tagapagligtas. Ay pagkakaloob sa amin ang the best para sa amin. Kaya patuloy namin pinagtitiwala sa inyo aming buhay. Naway magawa namin ang lahat ng aming gawain dito sa lupa habang kami patuloy na nabubuhay at naghihintay, naghahanda sa inyo na lapit na pagdating. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin at patawad ulit sa aming panagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, Amen and Amen.